Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito tayo para pagnilayan ang Gospel ni John chapter 8 verses 1 to 11. Nagtuturo si Jesus na dumating yung mga eskriba at mga pariseyo. At may dala sila isang babae. Ang sabi nila, itong babae na to ay nangangalunya. Ano daw gagawin nila? So, tingnan muna natin po yung babae. Ang babae po sa panahon nila Jesus, mababa ang tingin nila sa kanila. Bakit yung babae lang ang kasama ng mga pariseo at eskriba? Hindi ba dapat kasama din yung lalaki na nangangalunya? Kasi sa batas nila, sa Levitico, dapat patayin ang lalaki at babae na nangangalunya. At nasaan po yung asawang lalaki? Bakit wala doon na siya dapat ang unang babato doon sa asawa niya? Ginawa nila to, dinala nila itong babae na to, hindi dahil nahuli talaga nila, kundi magtatanong sila para masilo si Jesus sa kanyang mga turo. Kung titignan nyo, no, parang naging isang commodity na lang yung babae. Gamit lang siya para pang silo kay Jesus. Pag sinabi ni Jesus, dapat patawarin natin kasi tao yan. Ang sasabihin nila, di hindi ka pala sumusunod sa batas nating mga Hudyo. Pag sinabi naman ni Jesus na batuhin siya, di ba nagtuturo ka ng tungkol sa mercy and compassion? Saan lalagay ang ating Panginoon? So ang ginawa niya, yumuko siya, lumuhod siya, at nagsulat sa lupa. Anong pahiwatig nito? Ang sinasabi ng mga teologo, nagsusulat si Jesus, sinulat niya yung mga kasalanan ng mga nandun sa harapan niya. Ito naman po ang puro-kuro ko. Kaya bumaba si Jesus doon para ipakita sa mga tao na hinahawakan niya ang lupa. Kasi saan ba tayo galing? Tayo mga tao ay galing sa lupa. Kaya nga pangalan ng unang magulang natin ay Adam, galing sa salitang Adama, galing sa lupa. Nung tumayo si Jesus, nagsalita siya. Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ang pagsasalita po ay paghinga. Para po sa isang Hudyo na eskriba at pariseo, alam nila ang batas. Alam nila ang creation story. Alam nila kung saan galing ang tao. Alam nila na ang tao ay gawa sa lupa at saka sa hinga ng Diyos. So, lumuhod uli si Jesus at nagsulat uli sa lupa. Ito'y paalala na tao lang din kayo. At kung sinulat man ni Jesus yung mga kasalanan nila, siguro ito yung dahilan kung bakit isa-isang nagbaba ng bato yung mga tao na nauna yung mga elders. Bakit nauna yung mga elders? Kasi sila yung mga may wisdom. Alam nila yung sinasabi ni Jesus. Alam nila na sa lupa galing ang tao at sa hininga ng Diyos. At kung sinulat man ang kasalanan nila, sila yung unang umamin na sila ay makasalanan din. Nung tumayo si Jesus, tinanong yung babae, nasaan na sila? Sabi, umalis na po sila. And so do I not condemn you, sabi ni Jesus. Ni-restore ni Jesus ang dignidad ng makasalanang babae. Hindi lang siya, ni-restore ni Jesus ang dignidad ng lahat ng kababaihan. Hindi lang sila commodity o gamit na pinangsisilo, kundi sila ay tao, equal in dignity with us men. Para sa mga Hudyo, dapat makita nila na equal ang dignity nila sa mga babae. So, tignan po natin sa buhay natin ngayon. Lagay natin sa buhay natin. Yung ginawa ni Jesus doon sa babae ay pagpapakita ng mercy, compassion, at pagmamahal. Para sa isang sinasabing makasalanan. So sa buhay po natin ngayon, hindi po ba magandang sundin natin ang halimbawa ni Jesus ng pagmamahal, pagbibigay ng mercy at compassion? Tingnan niyo po ang nangyari doon sa babae na sinasabi ng mga teologo na si Magdalena. Nagbago yung buhay niya. Sinundan niya si Jesus. Nung nagtuturo si Jesus, kasama niya si Magdalena. Nung
pinapahirapan si Jesus, sinamahan niya ang mahal na ina. Nung bumangon si Jesus muli, siya yung unang-unang nagtatatakbo at in-announce sa mga disciples na buhay ang Panginoon. Ano po ibig sabihin lang nito? Kung gusto po natin na maging effective na disciples, making disciples, magpakita tayo ng kabutihan, magpakita tayo ng pagmamahal, magpakita tayo ng mercy and compassion para sa pagbabago ng kapwa natin. Pero sana po tayo muna ang unang magbago. Tayo po yung maaaring nahuhusgahan na makasalanan kasi nga po baka kami nakikita sila. Sana po gayahin natin ang halimbawa ni Jesus ng pagpapakita ng pagmamahal, mercy and compassion para sa pagbabago nating lahat. Magandang hapon po. Tapusin po natin ang ating pagdidilay sa pagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. At hingin natin ang dalangin ng ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat.